Samantala, kumuha po tayo ng dagdag na impormasyon sa mangyayaring paglatag sa plenaryo ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Makakausap natin sa linya ng telepono si Congressman Terry Ridon, miyembro ng House Committee on Justice at chairperson ng Committee on Public Accounts. Magandang gabi, Congressman Ridon. Si Vel Custodio po ito at si Patrick De Jesus ng PTV. Magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita. Kung bukas isasalang na po sa plenaryo ng Kamara ang Articles of Impeachment, and as of now po, how confident are you na lulusot ito sa Kamara at so far ilan na po ang nagpakita ng kanilang suporta sa impeachment sa pangalawang Pangulo? Lusot lang ho yun, wala na akong duda ron kasi sobra-sobra pa sa 106 yung inaasahan. So I think ngayon mga 225 na po yung bilang namin going into the impeachment vote tomorrow. Mali yun nandun. Hello? Ayan. Okay. Kung si Patrick De Jesus po ito ng PTV, pwede niyo po ba kaming i-walk through o kumbaga i-discuss palawanag yung mangyayari po bukas bago ang botohan? Magkakaroon pa ba ng debate? Meron po nga sponsorship speech bukas, yung po chair ng Justice Committee, si Congresswoman Luis Strong. Tapos magkakaroon po ng deliberation and debate. Pagkatapos po na magkakaroon na po ng boto. Okay, kung bukas po pwede pa bang questionin yung nilalaman ng Articles of Impeachment dito sa plenaryo? Wala na ho yun. Kung ano na ho yung napagpasyahan na kabuuan po na Articles of Impeachment, yan na po yung pagbobotohan at itatransmit po sa Senado. Sir, ano po ang mangyayari pagkatapos ng botohan sakaling ma-impeach ang Vice Presidente ilang araw bago ito matransmit sa Senado? At sakali namang kulangin po yung suporta sa committee report, ano po ang mangyayari? Out of the question ho yung kulang na suporta. Sigurado yung suporta bukas. Lagpas-lagpas lang sa 106 yung votes na inaasahan po natin. So pagka nagkaroon po ng boto, inaasahan po natin na ina-transmit na ho yan sa Senado. Kung may oras pa ho bukas yun ipapadala. Kung hindi, within the week po ipapadala sa Senado yun. Okay. Kung your statement na lang dun sa comment ng PDP laban na yung sa statement nila kanina lamang na hindi na nila tatanggapin daw yung sa kanilang partido o susuportahan sa susunod na halalan yung sino mang boboto sa impeachment ng Vice President? Malayo naman sila magbigay ng pahayag. May sarili naman ho silang karapatan no, na nagbigay po ng posisyon po nila sa impeachment. Sila po yung bahala po dun sa kanila pong panindigan. Pero pangalawa, alam po niyo marami ng partido sa Pilipinas. Hindi naman po sila yung nag-iisang pwedeng puntahan ng mga iba't ibang mga partido at mga public servants no, na gustong lumaban sa politika sa darating ng 2028. Okay, sir, mensahe na lang po sa ating mga kababayan dahil marami nga rin pong kumakalat na disinformation o fake news sa social media kaugnay po ng impeachment. Well, ang kailangan ko lang po nilang alalahanin bukas. Tuloy po yung boto bukas at ma-impeach ang pangalawang Pangulo at panghuli, solido yung batayan. Bakit po siya i-impeach? 6.7 billion ang kailangan ipaliwanag na labas doon sa 88.5 million na salin po niya. Yung pong 448 million na pinapasoli ng COA, doon po sa kanyang confidential funds misuse, yung kanyang pong banta sa Pangulo ng Pilipinas. Yan pong lahat ang mga batayan bakit i-impeach bukas si Vice President Sara Duterte. Okay, marami pong salamat, Congressman Terry Ridon.